signals, and social minds, a real-world test of social cues. Kung inyong mapapansin, minsan ginagaya natin kung anong normal ang nakapaligid sa atin. O kung minsan, may mga bagay na nakapupukaw sa atensyon natin na siyang nagtutulak sa atin na gawin ang isang bagay. Kaya naman, kung may makikita kang sign na nagsasaad ng kilos upang swertehin, susunod ka ba? Procedure. Paano nga ba namin ito ginawa? Nag-set up kami sa Pablo Borbon Campus at hinati ang team sa iba't ibang roles. May mga naka-assign mag-video, mag-interview, humawak ng signs, at syempre, ang ating experimental actors. Para sure na maraming participants, pinili namin yung dalawang pinaka-busy na spots, ang gym entrance at ang gate 4. Unahin natin ang experiment 1 sa gym. Naglagay kami ng researcher na may hawak na sign na nagsasabi na ang magtataas ng kaliwang kamay ay papasa sa exam. Para mas convincing, may mga actors kami na nagkunwaring nagtataas din ng kamay para magaya ito ng iba. Iba pa. Sunod naman ang aming experiment 2. Ang sign namin dito ay ang babati sa guard ay swerte buong araw. Kaya kapansin-pansin ang kilig at tuwa ni Ate Guard sa tuwing may babati ng magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Pagkatapos ng aming obserbasyon ay nagbigay din kami ng token of appreciation para sa guard na aming nakasama sa aming social experiment. Actual. Objective 1. To determine whether the presence of a descriptive norm sign increases compliance behavior among individuals passing by. 2. To examine how strongly social influence contributes to individuals' engagement in behaviors related to academic performance. 3. To explore whether individuals' likelihood to comply with a cue varies, depending on their awareness or belief in such practices. Theories. Matapos namin gawin ang dalawang experiment, binilang na namin ang mga estudyante na sumunod sa signs. Sa loob ng isang oras, 79 sa kanila ang napansin naming nag-comply. 33 sa kanila ang napansin namin na nagtaas ng kamay sa gym, habang 46 naman ang nakita namin na bumati sa guard sa gate 4. Ayon sa 21 naming interview, ay kaya raw mas maraming bumati sa guard ay dahil mas normal at mas madalas itong ginagawa kaysa sa pagtataas ng kamay para sa swerte. Sa mga nakausap namin, karamihan sa kanila ay nagsabing malinaw ang sign, madaling sundin at nakaka-curious. Para sa hand sign, madalas nilang iugnay ang mensahe sa pressure sa exam. Para naman sa guard sign, sinasabi nila na natural na sa kanila ang bumati sa guard. Sa kabuuang salita, malinaw na malaki ang epekto ng descriptive norms sa kilos ng students.
kahit iba-iba ang dahilan nila, tulad ng curiosity, belief, o naging normal na ito sa kanila, ay naging malaki pa rin ang epekto ng science sa kilos na gagawin nila noong sandaling iyon. Group members. 1, 2, 3, go! Ay, ikot ako. Kamusta na ang exam? Hello! Tabing niya. Adik